Amen? Purihin po ang Panginoon. So, ang dami natin ngayon. So, alam kong hindi naman tayo nagmamadali. So, matagal kasi itong preaching na to. Okay, ito po yung ating theme, the reward, the paidless crown. Pwede po ba tayong tumayong lahat at basahin natin ang ating verse. Ito, verse po na Proverbs 22, verse 4. Okay, sabay-sabay po nating basahin. The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life. Okay, tayo po yung manalangin. Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa gabing ito, sa inyo pong biyaya, sa inyo pong pangunguna at paggagabay bago ang lahat. Panginoon, nagmingi po kami ng paglilinis sa aming puso, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy po kaming saliksikin ang puso ng bawat sa puso sa amin. Lord God, Lord, may nakikitang karumihan. Lord, kami po yung nagkulang. Kami po yung Panginoon ay nagkasala sa inyong harapan. Lord, patawarin mo ang bawat sa puso sa amin. For Lord God, linisin po ng banal na dugo. Panginoon, at nang sa gayon, Panginoon, malayang kumilos, Panginoon, yung banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa gabing ito. Lord, ikaw po magbukas na aming puso, na aming isipan, Panginoon, Lord God, tungo sa inyong kalwalatian, sa inyong salita, Panginoon, pang maintindihan namin ang inyong nais na sabihin, Panginoon, sa amin, sa bawat isa sa amin sa gabing ito. Salamat po, Ama, sa inyong biyaya. Sa pangalan ng Jesus, Ama, ito pa dalangin. Amen and amen. Okay, so pwede na po tayo makaupo. Okay, pero ang topic po natin ngayong gabi ay about the reward of humility and fear of the Lord. Okay? Sa ating pong binasa, Proverbs 22 verse 4, the reward of for humility and fear of the Lord is riches and honor and life. No? Mamaya ako connect yan dito sa ating topic, sa ating team. So, binabati ko rin po ng magandang gabi yung mga nasa online natin na nakikinig. So, upo lang kayo dyan kung saan kayo nakapwesto. Basta, tutok lang po tayo sa salita ng Diyos. Okay? The reward for humility. Bakit po kailangan natin ng humility sa ating po paglilingkod sa Panginoon? No? Sapagkat alam nating lahat, ang unang war na naganap sa heaven ay dahil sa pride. Amen? Pagdating natin sa langit at inaantay na natin at bibigyan na sa atin ng Panginoon ang kanyang reward sa atin, hindi nyo na magagawa magmalaki. Kasi kung magmamalaki tayo, hindi tayo makarating sa langit. No? Ang ating baon ay ang kababaang loob lagi at ang takot sa Panginoon. Okay? First point, we need to clothe yourself with humility. In 1 Peter chapter 5, verse 5, likewise, you younger people, submit yourself to the elders. Yes, all of you be submissive to one another. Napakahalaga po nito. All of you be submissive to one another and be clothed with humility. For God resists the proud, but gives grace to the humble. Amen? It speaks too much word for this. God resists the proud, but gives grace to the humble. A proud man, parang hindi mo siya pwedeng sawayin. Di ba? Proud ka eh. Sabihin, ikaw yung tama at ikaw yung magaling. So, hindi mo pwedeng sawayin yung mga ganong klaseng tao. Kaya pinapaalala sa atin ng Panginoon na matuto tayo mag-submit. No? Hindi, not necessarily ikaw pastor or ikaw ay engineer o ikaw ay doktor. But there's a times na kailangan mong pagka lalo na't ikay nagkulang, bigit mag-aminin mo na may pagkukulang ka. Because this is very important, no? The grace of God gives to the humble man. Amen? I illustrate po natin ito dito sa naganap sa Luke 22, chapter 24 to 30. Who wants to be the greatest? Sino po yung gusto maging dakila sa langit pagdating ng panahon? Lahat tayo gusto yan eh. Sa totoo lang. Naging pagtatalo nga to eh sa mga disipulo po ng Panginoon. 'Di ba ang sabi pa nung ina ni Mark and yung dalawang magkapatid, sino ang uupo sa kanan at kaliwa mo, Panginoon, pagdating sa langit? So, sila nung unang panahon pa po nangangarap na talaga mga tao na who's the greatest? Sino ang maging dakila?
Kaya tinuro po ito ng Panginoon, Jesus teaches his disciple that the true greatness in his kingdoms comes from humble service and not worldly power. Kahit na ano pa yung katayuan mo sa buhay, pagdating sa langit, hindi ka nakatingin sa iyong sarili. Nakatingin ka sa ginawa ng Panginoon kung bakit ka na mapupunta sa langit. The promising rewards for those who stayed with Him through trials and reigned with Him, contrasting His servant's leadership with Gentile rulers. Sapagkat sabi dito, basahin ko sa inyo, no? Naganap po ito pagkatapos ng Last Supper at pinredict ng Panginoon yung betrayal na magaganap sa Kanya. Nagtalo-talo sila. Sino yung pinaka magiging dakila? Verse 24, basahin ko po sa inyo, wala yan dyan. Nagtalo-talo ang mga tagasunod ni Jesus kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, sa mundong ito, ang mga hari ay pinapanginoon ng mga nasasakupan nila at ang mga may kapangyarihan ay gustong tawagin na tagatulong ng mga tao. Ngunit, hindi kayo dapat maging ganun. Ang mas mataas ay dapat magpakababa at ang pinuno ay dapat maging tulad ng isang tagapaglingkod. Ito pong verse 27. Sapagkat sino ba ang mas mataas? Ang pinaglilingkuran o ang naglilingkod? Siyempre, ang pinaglilingkuran. Ngunit, naglilingkod ako sa inyo kahit na ako ang Panginoon ninyo. Panginoong Diyos po nagsasalita nito. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok na dinaranas ko. Kaya kung paanong binigyan ako ng aking ama ng kapangyarihan maghari, kayo rin ay bibigyan ko ng ganong kapangyarihan. Makakasalo ko kayo sa aking mesa, sa aking kaharian, at uupo kayo sa trono upang mamahala sa 12 lahi ng Israel. Jesus sets an example for those who wants to lead must lead with example. Biklot and humility takes us back to what Jesus taught to His disciples. Paano natin gagawin yun? Na isuot ninyo ang kababaang loob. Where Jesus put on the towel and washed the disciples' feet. In John 13, 1-7. Natatandaan nyo? O basahin nyo po itong John 13, 1-17. Para mas maintindihan ninyo pag-uwi ninyo ng bahay. Kung paano po, hinubad niya ang kanyang suot, lagyan niya ng tali ang kanyang baywang, kumuha siya ng palanggana at hinugasan ng paa ng kanyang mga disipulo. Jesus came as a man, a servant, and died to save the sinners. Hinubad niya po, maging ang kanyang pagiging Diyos, at siya ay nagpakumbaba. Oo, hanggang kamatayan, siya po ay nagpakumbaba. So, sinabi ko kanina, for those who wants to lead, we must lead with example. For those who wants to lead must be the servants of the others. Sapagkat sa Kristyanismo po, iba ang leaders ng mundo at iba ang leader sa pagiging Kristiyano. Sa mundo, boss ka. No? Pag sinabi mo, walang makababali no? Pag sinabi mo, kahit na mali, tama na nga kahit mali eh. Diba? Merong ganun, pagka technician ka, engineer yung nagsabi. No? Kahit mamaling ka niya, parang kailangan, ngayon na mo siya kasi tatanggalin siya sa trabaho eh. Pag di mo siya sinang-ayunan. That's the boss. But in Christian life, sabi nga nila, when you want to be a good leader, you must be set an example. Pag driver ka, no? Driver ka, sinet ng batas, 80 km per hour lang yan. Wala namang camera eh. So, okay lang, magna-90 ako, 100 ako. Maraming gumagawa niyan. Pero, is it okay or is it good kapag ikay naglilingkod sa Panginoon, pero hindi mo kayang sundin ang batas? No? Ang batas ng tao, kapag hindi ka nakakapatay, wala kang kasalanan. Hanggat hindi mo napapatay yung tao na yan, wala kang kasalanan. Wala kang pananagutan sa batas ng tao. Subalit sa batas ng Diyos, ikay napupuot lamang. Ikay mamamatay tao na. Ano ang mas madaling sundin? Ang batas ng tao o ang batas ng Diyos? What I mean is, kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, hindi ka aak na para kang kung sino. No? Lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Anyway, this church is really
sabi ko nga ay one of the, para bang i-cherish mo. Kasi dumating nga ako dito, wala ako talagang pamilya. Tapos nag-umpisa kami sa pagluluto sa kusina. Natutulog kami sa pulpit, no, nung sa lumang Abu Hamor pa kami. So, the community talagang, wala naman perfect church, no? Wala naman perfect church. But still, makikita mo kung gaano din tayo nagsisikap para mag-adjust sa mga differences ng bawat isa. Nakikita ko na they didn't blame you kung niluto mo ay maalat. Di ba? Walang ganon. Walang ganon dito sa church na to. Kasi libre naman yung pagkain, magre-reklamo ka pa ba? Di ba? Hindi, I mean, is yung bang, I see the, parang the love and the affection, yung bang makikita mo na kahit na mga busy tayo, kumbaga, nadidivide yung mga work, hindi mo kailangan mag-pull ng load. So, wala naman ako sinasabing may mayabang or something like, but in order to come to the presence of God, ang dati nating babaunin po is humility. And not a false humility. Not like the Pharisees humility na maganda lang sa tingin ng tao, subalit they are very proud inside. They are very proud. No? Sila ay tagapagturo, pero wag niyong sabi ng Panginoon, wag niyong gagayahin na kanilang mga ginagawa. Kung ano yung ginagawa natin, we must lead by example. Mag-umpisa po sa atin ang humility, ang kababaang loob sa Panginoon. Not necessarily ikaw ay tama. Minsan, kailangan mong sang-ayunan yung hindi mali, pero hindi rin mo naman kailangang batikusin yung mali. You must speak in truth, but with love pa din. No? Hindi porke alam mo yung tama, parang ikaw na lang ang tama. Hindi ganun. Amen? Remember, Jesus Christ, sabi niya dito, sino, sa 27, basahin ko po ulit sa inyo, sapagkat sino ba ang mas mataas, ang pinaglilingkuran o ang naglilingkod? Siyempre, yung pinaglilingkuran. Mas mataas siya, kasi siya yung pinaglilingkuran eh. Ngunit naglilingkod ako sa inyo, sabi ng Panginoon. Naglingkod siya sa kanyang mga disipulo. Kahit na ako ang Panginoon ninyo. Jesus sets an example, mga kapatid. In Romans 12:3, dito ba to? Sa biyaya yung pinagkaloob sa akin, sinasabi ko sa inyo, na huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili na higit sa nararapat. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Amen po? Sapagkat wala pong nakahihigit sa atin. Ako'y nakahihigit sa inyo, hindi po totoo yun. At kayo'y nakahihigit sa akin. Sabi ng Panginoon, be submit to one another. Be submit to one another. Tandaan po natin yan. Kaya kung minsan ay siguro may napapaalalahanan sa atin or minsan may tinatapik sa atin ng mga kapatid na medyo Brad, matagal ka na yata hindi nakakapunta ng church or something like nagpapaalala. Wag po tayong ma-open basta-basta. Baka mamaya ginagamit siya ng Diyos sa atin. Baka mamaya nagpapaalala ang Diyos sa pamamagitan niya. Kasi minsan defensive kagad tayo eh. 'Di ba? Minsan sinabihan ka na ganito, isipin mo kagad, iba naman yung iniisip nyo sa akin na hindi backslider kagad ako, parang ganun pag di na ako nagpupunta ng church. Hindi pa naman ako nagba-backslide, parang ganun. Pero yun nga, be submit to one another. Haba pa ng oras ko. Point 2 na tayo. Point number 2, dalawa lang po yung point natin. Completing our sanctification in the fear of the Lord. In 2 Corinthians chapter 7, verse 1, therefore, dear friends, since we have such promises, let us clean ourselves from every impurity of the flesh and spirit, completing our sanctification in the fear of the Lord. Amen. Sapagkat, sa Tagalog po, basahin ko sa inyo, mga minamahal, dahil sa mga pinangako ng Diyos sa atin, linisin natin ang ating sarili sa anumang bagay na nagpaparumi sa ating katawan at espiritu at sikapin nating mamuhay ng banal at may takot sa Diyos. Sapagkat without holiness, no one will see the Lord. Naniniwala po ba kayo dito? Amen. Without holiness, no one will see the Lord. Paano?
Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Sikapin ninyo makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kundi kayo mamumuhay ng ganito. Sinabi po sa Hebrews chapter 12 verse 14. Paano? Ano yung sinasabing sanctification? Completing our sanctification in the fear of the Lord. When we put our faith in Christ, we are justified already. Okay? Justification is the first step sa paglapit at pagkakakilala po sa Panginoon. When walking through Christianity, sa ating pong paglakad sa bilang Kristiyano, there are three things na dapat nating maintindihan sa ating pananampalataya. Justifying faith, sanctifying faith, and then glorification. Glorifying faith. The sanctification po is the process of being holy, a lifelong journey where believers are set apart by God to become more like Christ. Subalit kung ayaw mo magpatisiplina, there's no sanctification. Kung ayaw mo magpatuwid sa Panginoon, there's no sanctification. Okay? Okay. And in Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Paano natin maintindihan yung process of sanctification kung hindi natin maintindihan ang kanyang kalooban? Amen? Sapagkat para tayong isang taong nangangapa o lumalakad sa dilim kapag wala ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Subukan ninyong pikitan yung mata, lumakad kayo dito palabas. Madadapa ka. Diba? It will start fearing God means having a deep awe, reverence, and respect for His power and holiness. Para bang hindi ka dahil takot ka sa Diyos na dahil parurusahan ka niya pagka hindi ka sumunod sa Kanya. You're already justified. Of course, hindi ka na niya parurusahan. No? But, tuturuan ka niya. Hindi parusa na yon. When you put your faith in Christ already, walking in Christ-likeness, hindi po yun parusa. Kung ano man yung mga persecutions, trials, and tribulations na inaabot natin, ito po ay ang para maintindihan natin ang kanyang layunin. At itinutuwid niya ang laman ng ating mga puso. Huwag tayong manangan na, Lord, alam mo, ang laman ng puso ko. Sapagkat sinasabi ng Biblia, ang puso ay mandaraya. Kaya ang panalangin ni David, lagi, search my heart, O Lord. Kung ano yung marumi o masama sa puso ko, ilabas mo upang aking masambit sa iyo. Upang ma-confess ko at ako'y malinis. Hanggat hindi natin kino-confess, hanggat hindi natin naamin kung ano yung nandito sa atin, hindi tayo malilinis dito. Kaya lagi pong magkasama yan, ang sanctification and fear of the Lord. Fearing God which lead to wisdom, avoiding sin, seeking His guidance, and living more purposeful and moral life. Totoo pong hindi na tayo under ng law na hindi mo na kailangan gawin ito o katulad nung unang panahon na sapagkat wala pong nakasunod sa batas. No? Totoong hindi na tayo nasa ilalim ng batas when it comes to ang ating kaligtasan. Subalit, the moral law of life is applicable pa rin po sa atin. No? Having wisdom and knowledge from God will help us make a better decision. Kung meron tayong wisdom and knowledge na mula sa Panginoon, ito'y malaking bagay o matutulungan tayong gumawa ng mga tamang desisyon sa buhay. Sapagkat ang ibang Kristiyano ay nagdurusa dahil po sa mga maling desisyon nating ginawa. Naniniwala ba kayo doon? We are suffering the consequences of our wrong decisions in life. Kasi hindi pa tayo naliwanagan ng tuluyan. Subalit, minsan, inaalaw ng Diyos yan para tayo ay matuto. Sin avoidance encourages resisting temptation. Paano po natin resist ang temptation? Through prayer. As we are aware,
more aware of God's presence and accountability. When you are tempted, alam mo na ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Pag ginawa ko ba ito, ano ang mangyayari? Paano na yung mga tao na nakatingin sa'yo bilang kanilang mentor pag ginawa mo itong bagay na ito? Marami na po ang bumagsak sa temptation when it comes sa ating mga kalalakihan at mga kababaihan pagdating sa opposite sex. We need to cleanse ourselves from every impurity of the flesh and spirit, completing our sanctification in the fear of God. When temptation comes, anong gagawin ninyo? Parang iba, okay lang siguro, wala naman nakakita. No? Para bang minsan lang ito eh. Ganon eh. Sabihan lang, ang palay na daw lumapit sa manok. Hindi mo pa ba tutukain? Eh sabi ko naman, hindi ka naman manok. Bakit mo tinuka? Sa akin, hindi tayo kumakain ng palay. Giling mo natin, ginagawa natin bigas. No? Huwag tayong kumain sa manok na kahit ano ibigay mo, kakainin. Hindi tayo manok eh. Amen? When temptations comes, remember what Joseph the dreamer told. Ano ang sinabi ni Joseph? Joseph walked with God, mga kapatid. Amen? Kahit na binenta siya ng kanyang mga kapatid, nais pang patayin, no? Hanggang sa ibinenta na lang. Pinagnasahan siya ng asawa ni Potiphar. Hindi na niya ginawa, binaligtad pa siya. Ano sinabi ni Joseph nung tinutukso siya ng asawa ni Potiphar? Sabi niya dito, how then can I do great wickedness and sin against God? Hindi ko magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. For more than a decade, mga kapatid, nabasa ko na itong book na to. No? Pinabasa sa akin ng Panginoon to. There's something in me na para bang hindi ko na siya nakalimutan mula nun. Pagkat hindi tayo matatag sa pagsubok, sa totoo lang. Lahat tayo ay babagsak kapag pinabayaan tayo ng Diyos. Pag sinabi mong matatag ka at sinabi mong kaya mo, bukas, magkakasala ka. Susubukin ka ng Diyos sa lakas mo at tatag mo. Alam niyo, mula nasa Northgate pa lang kami at pagdating pa lang dito sa Abomer, dumating ako dito, nakasama ko si Brother Jonathan, yung kapatid ni Pastor Bernard. Siya yung coordinator na ng men's. Pag nagba-Bible study kami sa mga men's, lagi po namin binabanggit ito. Lagi yung tatandaan ang sinabi ni Joseph. Ang bagay na ito ay malaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Oo, patatawarin ka ng Diyos. Subalit, mahirap makabalik sa dating init na meron ka sa paglilingkod kapag nagawa mo na ang mga bagay na ito. Marami na pong pastor ang nalaglag sa pulpit. Hindi nalaglag sa pulpit na yan, nawala sa pulpit dahil sa mga bagay na ito. They are playing with fire. Nakakala nila kaya nila. Kaya aminin natin sa Panginoon, hindi natin ito kaya. No? Hindi natin ito kaya. That's why we need to pray. No? We need to pray. Sabi natin sa Panginoon, the spirit is willing, but the flesh is weak. Hindi natin kayang labanan ng laman. Ang espiritu lamang makalalaban dito. Kapag malakas sa atin ang espiritu ng Panginoon, the spirit that's indwelling in us, siya po ang lalaban. Malulukuban niya ang laman. Matatalo niya ito. Subalit, hindi tayo yon. Hindi natin kaya yon. Aminin man natin siya, hindi. May nabasa nga akong article. Siguro kaya hindi ka palang natutukso ngayon dahil hindi pa binibigay sa iyo ng diablo yung taste mo. Kasi malay ko ba, mataas yung taste mo, parang ganon. No? Pero pag dumating ang pagkakataon at akala mo'y matatag ka na, dun ka pabagsak.
That's why we need to watch and pray that you will not fall into temptation, that the spirit is willing but the flesh is weak. Urging alertness or being alert and prayerful to resist sin. To resist sin is need to be prayerful, mga kapatid. And when it comes to Christianity, a powerless Christian is a prayerless Christian is a powerless Christian. Naniniwala kayo doon? Kapag ang panalangin ay wala na ang isang Kristiyano, you will fail, mga kapatid. You will fail for sure. Kaya kapag makakausap kayo mga men's, how's your prayer life? Kausapin nyo, mga kasama ninyo, tanungin ninyo. Remind them, you need to pray. Hindi tayo nananalangin tuwing kumakain lang. No? Kasi iba, pag kumakain, nakakalimutan pa nga eh. Natatawa ako doon sa anak kong babae. Nag-pray ka na ba? Ay, hindi pa. Nasa bibig na niya, iluluwa pa niya. Tapos magpe-pray siya. Hindi lang tayo mananalangin dahil tumatanggap tayo ng pagpapala, ng gantimpala. Tinanggap natin yung ating sahod. Lord, salamat dahil meron akong blessing. Lord, salamat may mga pagkain na sa aking pagkainan. Pagkatapos nung wala na. Hindi po. Nananalangin tayo lagi dahil ikaw at ang Ama ay may relasyon. You need to talk. Tell mo sa father mo na, Lord, kanina medyo nainis ako. Lord, patawarin mo ako sa tao na yon. And when it comes to prayer po, doon sa mga taong umuusig sa atin or sa mga taong kinaiinisan natin, subukan nyo ipanalangin yung tao na yon. Subukan ninyo. Magugulat na lang kayo, di na kayo naiinis. Pabigyan nyo pa ng chocolate pag nakita kayo. Magugulat ka na lang. There's something inside of you na magbabago. Pray for him. Ilang beses ko na pong ginawa. And in 1 Peter chapter 5, verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. Sin is like a roaring lion warning that we as a believers, that the devil, our adversary, prowls like a hungry, roaring lion, and seeking whom he can devour or destroy. Meron akong isang illustration, ewan ko kung nabasa nyo na ito. Actually, hindi ko siya pala nabasa, narinig ko siya sa video clips. And then I find it interesting, kaya gagamitin ko. Hindi po siya sa akin, disclaimer. There was a man wants to bought a house. Merong isang lalaki na gustong bilhin yung bahay. Yung may-ari ng bahay, wala naman siyang kaplano-planong ibenta yung kanyang bahay. But the man is keep on insisting to bought it. Gusto kong bilhin talaga yung bahay mo. Benta mo sa akin. After some time, paulit-ulit, pabalik-balik po yung lalaki na yon. And said to the owner, since you don't want to sell your house, total, ayaw mo benta yung bahay mo sa akin, I just want to buy a piece of nail in your house and take a small portion on the wall to place it. Nail lang, isang nail. Ilalagay ko sa isang wall ng bahay mo. Okay. Ikaw may-ari, bibilin niya yun in good price. Malamang, kasi siya yung nagpipilit eh. Pinayagan niya. Then the owner of the house agreed to the buyer. The buyer placed a small nail on the wall and hung a piece of meat in it. Nagsabit po siya ng isang piraso ng karne doon sa wall. At may kasunduan sila, hindi mo pwedeng tanggalin to dahil itong portion na ito ay pag-aari ko. Pinili ko na to sa'yo. So nagkaroon sila ng agreement, hindi niya pwedeng tanggalin. Then time passed, the meat got spoiled, nasira. Nabulok po yung meat. And it smells awful. Of course, hindi lang siya smell, nagkaroon ng molds.
And the moles conquered the house. Karoon ng moles. Buong bahay ay nagkaroon ng moles. That house is your heart. Ang iyong puso. And you are the owner of that house. The man that wants to bought it is the devil. Gusto ng diablo magkaroon ng space sa buhay mo. Na para bang sa tingin mo, maliit na bagay lang. Kasakiman ng puso, gusto mong lahat ay mapasa iyo. Maliit na bagay, bitterness, a small bitterness. Pinayagan mo ang devil na ilagay sa puso mo yung bitterness na yon. Ano mangyayari sa iyo after that? Magkaroon ka ng bitterness sa puso mo. In Genesis chapter 4, verse 6 to 7, so the Lord said to Cain, why are you angry, and why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at your door, at the door, and its desire is for you, but you should rule over it. Bago po mapatay ni Cain si Abel, winarningan po ng Panginoon si Cain. God warns Cain about the sin that is in his heart. The bitterness in his heart. Kasi kinalugdan yung sa kapatid ko. Ako yung panganay, mas patanda ako sa kanya. Bakit sa akin? Hindi. Nagkaroon siya ng bitterness. If he didn't overcome, sabi dito, then he will fall from it. Sa Tagalog, sinabi ni Yahweh, ano yung kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na lagi nag-aabang upang lapain ka. Nais itong pagharian ka, kaya't kailangan mong mapaglabanan ito. You need to overcome that bitterness in your heart. Ano nangyari? Dahil hindi siya nakinig sa warning ng Panginoon. Kinabukasan, napatay niya ang kanyang kapatid. Ang sabi pa niya sa Panginoon, hinahanap ng Lord, ng Ama, ng Panginoon, si Abel. Am I my brother's keeper? Ako ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid? Wala akong pakialam sa kanya. Wala siyang concern sa kapatid niya. Amen? In Ephesians 4, 26 to 27, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give a place to the devil. A small bitterness can kill, mga kapatid. Na para bang hindi nakikita yan ng kapitbahay mo, o hindi ko yan nakikita in my naked eye. Pero alam ng Diyos kung ano yung nandito yan. Nandito sa atin. Don't give evil any opportunity, advantage, or room in your life as even a small opening. Kahit na napakaliit yan, ayan ay foothold ng kaaway. It allows for greater influence leading to sin, temptation, and oppression. Hindi po pwede po na okay lang to, ano lang to. No? Minsan lang to. Hypocrisy ng Pharisee, sinabi rin ng Panginoon yan. Iwasan natin ang pagiging hypocrite. Hindi nakikita ng tao yan. Pwede tayong magtago, mga kapatid. Subalit, hindi natin kayang itago sa harap ng Diyos. At ang sanctification na sinasabi po natin kanina at ang fear ni Lord, isa po itong mga bagay na dito, nililinis tayo ng Diyos. Tinatanggal niya sa puso natin yan. Palilitawin niya yan pag nakikita mo ang salita ng Panginoon, habang lumalalim ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, papakita sa iyo ng Diyos yan. Sa iyong pakikinig at sa iyong pagpunta sa church. So, we need to do James 4:6-7, but He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. We need to submit ourselves to God para ang diablo ay umalis
sa buhay natin. Or something like, hindi tayo mapangibabawan ng dyablo. Hindi natin kayang labanan ng dyablo. Remember na nagpapalayas ng evil spirit si Paul? Ginaya nung isang, kalimutan ko yung pangalan. Sabi niya, sa pangalan ng Panginoon, ginagaya si Paul. Sabi ng dyablo sa kanya, si Jesus, kilala ko. Si Paul, kilala ko. Ikaw, sino ka? Tinamba niya. Pagkat kaya niya, ganun lang yun eh. Na kaya ng ating mortal body na labanan ang masasama. Hindi natin kaya to. We need to submit ourselves to God. Resist the devil and he will flee from you. Okay? Ang banal na pagkatakot sa Diyos ay simula po upang tayo magkaroon ng sapat na karunungan, pangunawa, knowledge, and guiding us through righteous living. Paano tayo magiging holy sa harapan ng Diyos? Kailangan natin ang liwanag ng salita ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Kung ikaw ay isang Kristiyano at ikaw ay kumakain lamang ng isang beses sa isang linggo, ano mangyayari sa iyong katawan? Malnourished. Yung malnourished na pa yung malaki ulo na maliit yung katawan, yung ba yun? Di ba? Try nyo po. Try nyo kumain ng isang beses sa isang linggo. Wala kang strength, no? Para bang wala kang gana. And remember, kapag kulang ka pala sa pagkain, it sounds like parang may depression na mangyayari sa iyo. Scientifically proven nila na pag kulang ka sa tulog, kulang ka sa pagkain, ikay unstable, di ba? Yeah, hindi ka magpa-function ng tama. Ang isang Kristiyano, kung nakikinig at nag-aaral lamang ng salita ng Diyos sa araw ng Biyernes o Biyernes lang, ay a malnourished Christian. That's why, pinapaalala sa atin ng Panginoon, lagi nating aralin ito. We need to have a personal devotion sa Panginoon. We need to listen every day. We need to have a quiet time between you and the Lord. Kahit na anong busy mo. Sapagkat ang kabisihan po ng tao ay hindi dahilan or hindi excuse para hindi tayo magpunta sa church, para hindi tayo magbasa, hindi tayo manalangin. Kasi ngayon, sandali na lang yun, parang busy ako eh. Busy ako eh. Nagiging pinakamadaling excuse na busy tayo. No? Mga kapatid, hindi ko sinasabi hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Kaya lang sinasabi ko ay dapat nating maging araw-araw po ay kung paano tayo kumakain ng physical food 3 times a day, sometimes 4 times a day, may midnight snack pa. No? Order lang sa Talabat, ganito, no? Ganun lang, isang 1 click away, 5 reals lang yung delivery charge. We need to feed our spiritual body, mga kapatid. Our soul, we need to feed it with the Word of God. Kasi po, kung walang sapat na pangunawa, wala pong guidance and walang righteous living na magaganap po sa isang buhay ng Kristiyano. Actually, tapos na po tayo. The reward of humility and fear of the Lord is riches and honor and life. Ito yung first verse na ginamit po natin. Sa mundo po, sa totoo lang, kung ikaw ay mababa ang loob, kung ikaw ay something like hindi ka nagpa-fight back, ang tingin nila ikaw ay weak. Di ba? Kasi hindi mo pinaglalaban na yung karapatan. Kaya mostly, this reward ay hindi natin makikita ito dito sa mundong ito. Kapag ikaw ay humiliated or laging kang masyadong para bang bahag ang buntot, mamaliitin ka ng iyong kapwa. Amen? Pero ito po yung hinahanap ng Panginoon sa iyo, sa atin. Sapagkat, kung wala po tayong humility, ay naisabi ko nga din sa Alcor last time, nung nandun ako, na hindi tayo nagpapalakihan ng mansyon sa langit, mga kapatid. Na pagdating doon, dahil ako'y mas marami ang ginawa sa inyo, dapat mas malaki yung akin kaysa sa inyo. Hindi po ganun yun. Kasi that is a pride. Alam nyo naman, ang pride ang umatake sa dyablo. No? Si Lucifer, ang morning star, no, naging Satan.
Kasi po, gusto niyang maging katulad ng Diyos. Inatake siya ng pride at pagmamalaki. Humility. Riches in heaven, including the rewards of heaven. Kasama na po dyan na, para alam nyo, you could not imagine na pag nandun ka na, intindihin mo pa yun. Ako, hindi ko alam nga yung kantang I could ever imagine, na para bang paghaharap ka na sa Diyos, ano ba ang mapupunta sa isip mo? No? Para bang, alam mo na, kasi hindi ka naman makakarating sa langit dahil sa yung ginawa Kahit na ano pang sabihin mo, kahit na magpapako ka sa krus, gayahin mo ang ginawa ni Kristo nagpapako sa krus. Hindi sapat kasi hindi ka naman karapat-dapat ipako sa krus Wala kang may pagmamalaki sa harap ng Diyos Alam mo, kaya ka lang nakakakyat sa langit, kaya ka tinanggap ng Diyos. Kasi nanampalataya ka sa Kanya. Amen? Kasi ikay anak niya. You are justified through faith. Kaya wala nang pagmamalaki. Hindi ko na inisip yung, Lord, ano ba yung crown na matatanggap ko sa'yo? Isa lang isa lang. Yung sabihan ka ng Diyos na may good and faithful servant. Amen? Alam nyo, when the times na para bang iniisip ko yung mga salita na yun, ang magagawa mo na lang, umiyak Lord, salamat po. Dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, narito na nga ako ngayon sa piling mo. That's including the rewards of heaven. Hindi sasabing, mas malaki ang ano ko sa'yo, ganito, ganun. No. Dito pa lang po, sa lupa, alisin na natin yung ating ere. Ipanalangin natin yun sa Diyos. Wala na dapat yan. Hindi tayo nagpapayabangan sa langit. Honor in the presence of God. Bibigyan kanya ng honor. My good and faithful servant. That's the honor. Amen? And an everlasting life. The promise of eternal life sa piling po ng Panginoon. Amen po? Huwag natin kalimutan to. Lagi pong magkasama to. Humility and fear of the Lord. Huwag mong paghihiwalayin ito. Baunin po natin to ngayong gabi sa ating pagtulog. At sabihin natin sa Diyos, Lord, salamat po dahil pinalalahanan mo na wala akong may pagmamalaki sa iyong harapan. Amen po. Tayo po'y tumayo at manalangin. Diyos na buhay, Diyos na mapangyarihan sa lahat, salamat po, Ama, sa gabing ito, sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa inyong wisdom na ipinagkaloob po sa amin. Lord, hindi namin kaya ang mga bagay na ito. Sapagkat likas po sa tao ang pagiging mayabang. Likas po sa tao ang isang mapagmalaki, Panginoon. Lord, likas po sa sinful nature namin, Panginoon. Subalit, salamat sa inyong salita na naglilinis sa amin, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sapagkat tinuro mo sa amin, Panginoon, Lord God, na you resist the proud and gives grace to the humble, Panginoon. Lord, that we need that grace in every day, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Sa aming paglakad sa inyong katwiran, sa inyong salita, Panginoon, Lord God. Kasama namin ang iyong mercy and grace, Panginoon. Lord, patuloy po, Panginoon, bless ang iyong mga anak, Panginoon, Lord God. Ang iglesyang ito, Panginoon, Lord God, na sama-sama kaming mag-aantay sa iyong muling pagbabalik. Lord, walang iwanan. At ang mga nawawala ay bigyan po kami ng puso, Panginoon, Lord God, na hanapin sila, Panginoon, Lord God. Magkaroon po ng pusong may compassion, Panginoon, Lord God. Not to judge them, but to remind them, Panginoon, Lord God, na kasama namin sila sa pagkilala sa inyo, sa aming paglago sa inyo, Panginoon. Lord, continue to cleanse us, Panginoon, sa mga bagay na nagpaparumi sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, ang pagiging ang stress, worries in life, Panginoon. Lord, forgive us, Panginoon, sapagkat hindi po ito nakatutulong sa amin sa paglakad bilang isang Kristiyano, Panginoon. Lord, continue to bless your church, Panginoon, our brethren, at maging ang mga nakikinig through online, Panginoon. Lord, salamat po sa gabing ito at patuloy po bigyan mo kami, Panginoon, na banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Hindi lamang po dahil kami mapaparusahan, kundi ayaw namin saktan ang iyong damdamin, Panginoon, Lord God. Kapag ginawa namin ang mga bagay
na hindi mo gusto, Panginoon, sa aming buhay. Panginoon, continue to cleanse our hearts, Panginoon. And clear our minds, Panginoon, sa mga balakid ng galaw ng mundo at ng sanlibutan, Panginoon. Bless us, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.